Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Bailani Asbla and my topic is about temperature. So, temperature, solar radiation o ang sikat ng araw ang unang pinagmumulan ng init na nagkokontrol sa temperature sa ibabaw ng lupa. So, sa madaling salita, ang init ng araw ang nagdidikta ng temperature sa ating paligid. So, sa gabi naman, ang temperature ay nakadepende sa kung gaano karaming init ang naa-absorb ng mga bagay or ng mga trees sa lupa at ng atmosphere sa araw. Kung gaano kabilis nila ipapalabas yung init bilang terrestrial thermal radiation ay nakakaapekto din sa gabi-gabing temperature. So, next is temperature at the soil surface. So, ang temperature ng soil or yung sa mismong ibabaw ay tinatawag na focal plane ng temperature variation. So, ibig sabihin, dito sa contact ng atmosphere at ng soil, mangyayari ang pinakamalaking pagbabago ng temperature. Halimbawa, sa tag-init, ang lupa sa northern latitude ay kayang umabot ng 70 degrees Celsius, which is 158 degree Fahrenheit o higit pa sa hapon dahil direct ang sikat ng araw. The exact temperatures depend on absorption at dissipation ng solar energy, vegetation at litter cover, soil color which is dark soil absorb more heat, water content and physical factor of the soil. So, ang example ng temperature variation is charcoal blackened soil, 163 degree Fahrenheit at 100 degree Fahrenheit air temperature. Gray mineral soil, 148 degree Fahrenheit. Yellow mineral soil, 144 degree Fahrenheit. So, ang bilis ng hangin ay isang mahalagang factor sa pagbaba ng init mula sa ibabaw ng lupa. Ang hangin ay nagdadala ng init habang ang mabasa-basang lupa naman ay lumalamig dahil sa evaporation na nagre-reduce ng solar energy absorption. So, rainwater effect. Kapag ang walang tanim na lupa ay binasa ng 1 pulgada ng ulan, ang temperature ay maaaring bumaba ng malaki. 41 degree Fahrenheit sa unang araw at 26 degree Fahrenheit sa ikalawang araw at 17 degree Fahrenheit naman sa ikatlong araw. So, temperature stability with depth. So, ang pagbabago ng temperature ay bumababa agad sa ilalim ng lupa. Ang mga pagbabago sa araw-araw ay nawawala sa loob ng isang talampakan at ang mga pagbabago sa buong taon ay halos hindi na nararamdaman sa ilang talampakan ng lalim. So, the next is temperature within the forest. So, sa mga kagubatan, ang presensya ng mga puno at canopy layers ay pwedeng magbago ng temperature. So, light can cover. Kung maluwang ang canopy ng puno, pwedeng makapasok ang solar radiation sa mas malalim na parte ng kagubatan na posibleng magdulot ng mas mataas na temperature sa kagubatan kumpara sa mga open areas. Pearson 1914, sa Hilagang Arizona, ang isang ponderosa pine forest ay may average na temperature na 2.7 degree Fahrenheit na mas mataas kaysa sa mga bukas na areas dahil sa mas kaunting radiation loss at pagbaba ng malamig na hangin. Copper Basin Tennis Hearst 1948. Tuwing taglamig, ang temperature ng hangin ay 0.6 degree Fahrenheit hanggang 2.0 degree Fahrenheit na mas mataas sa deciduous forest kaysa sa mga open areas. Ngunit tuwing tag-init, ang temperature ay 2.1 degree Fahrenheit hanggang 3.5 degree Fahrenheit na mas mababa. So, sa Spur 1957, sa isang white pine plantation, ang range ng temperature sa tag-init ay 28.6 degree Fahrenheit sa kagubatan compare sa 38.8 degree Fahrenheit
sa open areas at ang taglamig ay 34.9 degrees sa kagubatan compare sa 42.3 degrees Fahrenheit sa open area. So, Fowles 1948. So, ayon kay Fowles 1948, ang pagbabago ng temperature sa loob ng isang mixed conifer forest sa Sierra Nevada ay bumababa habang tumataas sa 120 feet. Ang minimum na temperature ay 4 degree Fahrenheit na mas mataas at ang maximum ay mas mababa compare sa 4.5 feet. So next is temperature variation with topographic position. So concave landforms. Ang mga ganitong lugar ay mabilis maglabas ng init at nag-iipon ng malamig na hangin. Bilang result, ang mga lugar sa ilalim ng mga depression na tinatawag na frost pockets ay maaaring magkaroon ng temperature na 15 degree Fahrenheit na mas mababa kaysa paligid. Ang mga frost pockets na ito ay nagdudulot ng lamig sa huling bahagi ng spring o unang bahagi ng fall na nagpapa-short ng growing season. So kahit mababaw na depression na 3 to 4 talampakan ang lalim ay maaaring makaranas ng katulad na minimum na temperature ng mga lambak na 200 feet ang baba kumpara sa pangkalahatang level ng lupa. So, ang convex surfaces, ang ganitong lugar ay mabilis na nagde-drain ng malamig na hangin kaya't nagiging mas mataas ang minimum ng temperature sa midnight na nagdudulot ng mas mahabang frost-free periods at mas mahabang growing seasons. So, frost pocket formation. Ang frost pockets ay maaaring mag-form sa mga frost clearings kung saan ang malamig na hangin ay naiipon, kadalasan sa mga malamig na gabi. Ang mga puno sa paligid ay nagdadirect ng malamig na hangin patungo sa mga depresyon na nagdudulot ng mas mataas na posibilidad ng frost sa mga lugar na ito. So next is effects of latitude and altitude on air temperature. So sa pangkalahatan, ang temperature ay bumababa habang papalayo sa equator patungong poles at habang tumataas ang altitude. Sa mga lugar malapit sa baybayin tulad ng Pacific Coast, ang temperature variation ay may maliit compare sa mga lugar sa loob ng bansa. So, ang location ng isang lugar ang direct ng hangin at ang distance nito mula sa mga anyong tubig ay nakakaapekto sa klima nito. So, sa silangang baybayin ng United States, ang mga bundok at pataas na lugar ay patayo sa baybayin. Mayroong halos pare-parehong pagbabago sa temperature mula sa tuktok ng Appalachian Mountains hanggang sa Atlantiko at mula sa Canada hanggang sa Florida. So, ang average ng annual temperature sa antas ng dagat ay nag-iiba mula sa higit sa 70 degree Fahrenheit sa latitude 30 degree north hanggang 38 degree Fahrenheit sa latitude 50 degree north. So, ang 1 degree ng latitude, 69 miles, ay kumakatawan sa isang average na pagbabago ng humihigit kumulang na 2 degree Fahrenheit. So, ang 1,000 talampakan ng taas ay kumakatawan sa isang pagbabago ng 3 degree Fahrenheit. So, sa west side of Cascades ay ang pangunahing hangin na nagmumula sa dagat ay nagbabawas sa pagbabago ng temperature. Ang average ng annual temperature ay pagkakaiba ng temperature ay mas mababa sa 1 degree para sa bawat degree ng latitude. Sa east of Cascades naman is ang mga kondisyon sa continent ay nangingibabaw na mas malaking pagbabago ng temperature para sa bawat degree ng latitude.
Next is temperature variation with altitude. In maritime climates of California, ang temperature ay bumababa ng humigit kumulang ng 1 degree Fahrenheit para sa bawat 1,000 feet na pagtaas sa taas. So, sa loob ng American West, ang average na pagbaba ay humigit kumulang sa 3.5 degree Fahrenheit para sa bawat 1,000 feet ng taas. And that's all. Thank you.